Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Senakerib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Senakerib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito, "Panginoon, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Senakerib. Totoo nga, Panginoon, na marami nang nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang yaon sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Senakerib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos." Si Isaias ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Ipinasasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Senakerib. Itinatakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Sion, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Sion. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, hindi makatutudla. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod." Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Senakerib. Ang salita ng Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang poon dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga na galak ang dulot, sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman, sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay sa banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta.
Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Halina po, magnilay tayo, salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ako, Father Kevin Crisostomo, mula po sa St. Joseph Parish, Tambo, ng Diocese of Parañaque. May aaminin po ko sa inyo. Alam niyo po ang hirap pong maging malaki. Lalo na po sa aking size, lalo na po sa aking pangangatawan. Kaya marami nagsasabi, Father, ba't di ka magpapayat? Alam niyo, ang hirap din kasi magpapayat eh. Isa sa mga hirap sa pagiging malaki ay yung damit. Bakit? Minsan po ang hirap po maghanap ng damit na 2XL sapagkat ang Asian body po ay napakaliit at karamihan po ng mga kadamit natin dito ay Asian size. Mahirap maging malaki. Isa pa po, minsan po hindi po ako nagkakasya noon sa mga upuan. Minsan po kailangan po nakatagilid. Minsan po pagdadaan po ako sa mga iskinita, pagpupunta sa mga area, kahirap po kasi hindi po ako nakakalakad ng diretso, kailangan po side view. Nakakatawa pero totoo, mahirap maging malaki. Lalo na sa mundo natin, lalo na dito sa ating bansa, lalo na dito sa ating konteksto, karamihan ng mga bagay masikip, karamihan ng mga bagay maliliit. Kailangan minsan talagang magbawas na ng timbang. My dear friends, in our gospel reading today, towards the last part, we hear Jesus talking about entering the narrow gate. Bagay na bagay, di po ba? Mahirap nga naman pumasok sa pintuan o sa daanang makitid. Pero mga kapatid, kailangan nating intindihin, ano nga bang paanyaya sa atin ng Panginoon dito sa ating pagbasa sa araw na ito? You see, my dear friends, there are two types of gates. May dalawang klase ng gate. Una, andito yung daang manipis. Ang daang manipis ng selflessness. But there is the other gate. And that gate, my dear friends, is the wide gate. The wide gate of selfishness. Ang daling isipin ng sarili. Ang daling piliin yung wide gate. Aba, syempre pipiliin ko yung mas mabilis at mas makakadaan ako ng maayos. Pero binibigyan tayo ni Jesus ng babala. Ang daan na matlawak, na makasarili, ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. Kaya pinaanyahan tayo dumaan sa daang makitid to enter the narrow gate of selflessness. At mga kapatid, kung gusto nating tunay na maging maligaya, kung gusto nating tunay na maging masaya, daanan natin, pasukin natin ang manipis na daan. At anong paanyaya sa atin mga kapatid? Tatlong letter D. Unang letter D mga kapatid is decision. And my dear friends, every day we make the decision of whether we enter through the narrow gate or we enter through the wide gate. Iisipin mo ba ang sarili lamang? O iisipin mo rin ang kapakanan ng iba? At mga kapatid, ang daang matuwid, ang daang makitid, merong hugis. Ano ito? Ang hugis ng krus. Kapag dumaan tayo sa narrow gate, dumadaan tayo sa daan ng krus. At ang Kristiyano hindi dapat takot dumaan sa daan ng krus. Sapagkat mga kapatid, hindi natin mahihiwalay ang tunay na ligaya sa krus. Ang daan sa tunay na ligaya ay walang iba kundi ang krus ni Kristo. At ang krus ni Kristo hindi nag-isip ng sarili, kundi inisip ang kaligtasan nating lahat. Kailangan mag-commit tayo. Decision. Pangalawang letter D, mga kapatid, ang pangalawang paanyaya sa atin, difficult. Sapagkat mga kapatid, mahirap nga naman yung wakap ng krus. Madalas allergic tayo dito. Kasi po iniisip natin ang daan ng krus ay disiplina. Kaya minsan ano pong nangyayari? Takot po tayong tumanggap ng responsibilidad kasi ayaw natin ng hirap. But my dear friends, together with the cross
are the challenges that come with it. And part of that is discipline. Ito nga yung hamon sa atin, di ba? Lalo na yung panahon ng pandemya. Disiplina. Kung walang disiplina, anong nangyayari? Lalo tayo mapapahamak. Mahirap. Pero kung gusto nating dumaan sa daang manipis, kailangan may disiplina. At ang disiplina natin ay ang disiplina ni Kristo. To enter the path of the cross, we need to imitate the life of Christ. At panghuling letter D, mga kapatid, is daily. Ang pagpasok sa daang manipis ay araw-araw na desisyon. Hindi po ito yung parang pagising ko isang araw, dadaan ako sa daang manipis, kinabukasan, ayoko na, ang hirap pala. My dear friends, it is a daily decision to follow Christ. At araw-araw nawa ng buhay natin, ating mapagpasyahang sundan si Kristo. Kahit mahirap, ito ay desisyon na yakapin ang krus bilang ating identity bilang anak ng Diyos. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pakikinig at pakikipagnilay sa ating salita ng Diyos, salita ng buhay. Shoutout po sa lahat ng ating mga kapatid na stay at home. Nasaan man po kayo, tandaan, stay at home para safe po tayo palagi. At hindi po hadlang ang pagstay at home sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Huwag kalimutan watch, like, share, and inspire other people. Muli po, like us and follow us on our social media platforms, TV Maria Philippines. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless, and we'll see you soon.